minasan! Ohayo gozaimasu! So it's currently 8:40 na and 1 degree Celsius ngayon dito sa Nagoya. And for today's vlog, pupuntahan natin yung Atsuta Jingu Shrine and Nagoya Castle. So we hope you stay tuned till the end. And if you find this vlog fun and informative, please don't forget to like and subscribe. Let's go guys! Breakfast na tayo! Let's go! Ayan, so this is our hotel, Coco Hotel. And dito tayo, may family mart na malapit dito eh. Dun ba tayo, love? Oo. Yehey! Namimiss na namin yung Fami Chiki! Kahit i-everyday natin yan. Oh, galing yung ginawa namin sa Osaka nun. Oo, ibang-iba yung mga convenience store nila dito. Or konbini kung tawagin ng mga Japanese. Ayun na yung ano oh, skyboat. Lapit lang. Oy, tara na. Pwede palang tumawid. Ito na yung family mart. Ang bilis. Ang lapit lang nito sa amin. Uy, may bago labo. Cheese. Uy, ano yan? Fami Chiki na may cheese. Oo, Fami Chiki na may cheese. Okay, Okay, let's na go. Ayan o, may heat pack dito guys pag nilalamig kayo. Heat pack. Ayan. Ayan guys, so tignan nyo. Ang fresh talaga ng mga tinda nila sa konbini nila. Ayan o. Ayan. May mga rice and pasta. Ito, kung gusto nyo to. Ang alam ko, freshly made to everyday. Galing. Ito guys, so mga hot drinks ito. Meron din silang cold drinks. Pero ang galing, meron din silang hot dito, no? Ayan guys, so ito mga orange na dot na ito. Ayan, dito ka muna tatayo. Tapos andun yung nagbabayad. So medyo malayo. Alright guys, so ito na yung mga pinamili namin. O, sa akin onigiri and Fami Chiki. Tapos yung Boss na craft coffee. And then kay Milab ay egg sando, Fami Chiki na may cheese, yung bago. And then yung Georgia na cafe latte. Yan. Ito yung mga lagi namin kinakain noon sa Osaka. Nakakamiss na. Kaya nga eh. Ito, may nakalagay naman na open. Oo, ayan. May instruction kung paano mo siya i-open ng maayos. Sa pagkakain kayo dito sa Japan, gigilid muna kayo. Bawal kumain dito habang naglalakad. Kasi pag titinginan ka ng mga Japanese, sa culture nila ganun, gilid ka muna. Yan, katulad ng Japanese dyan na nasa gilid lang din siya kumakain. Diba? Yan, katulad namin, nasa gilid lang, kumakain ng egg sandwich ng Fami Chiki with the view. Oo nga, ayan. Ang Skyboat. ganda. Sarap. Nakadit patikim. Ang sarap. Ang sarap, ang tamis. Iba yung mayo nila eh. Yung Kewpie ba yun? Kewpie? Yan na si Daphne, kinakain ng onigiri niya. Nakagat ko na. Ang ganda nung ano nila guys dito. Hindi siya greasy. Wala siyang oil. Anong onigiri yan? Ano to? Tuna mayonnaise. Uy, may uwak. Ano? Daming uwak dito sa Japan. Kahit city. So yun nga, ang kinuha ko ay tuna mayonnaise kasi parang sikat to dito sa Japan. Pati yung egg sandwich, di ba? Pwede naman natin yung gawin doon sa Pinas. Pero iba yung lasa kasi dito. Okay, try na natin to. Dito siya i-open sa gilid. Oh yes. Okay, cheese na Fami Chiki. Oh my gosh. Wala pang cheese. Yung pala yung original Baka pala. yung sa'yo nakain ko. Mali na nakuha. Okay, ito yung isa. Mukhang yan nga. Ito. Meron? Baka hindi lang visible. Invisible. Parang itong ano cheese. May alasala ng cheese ito ngayon. Alam. Yan, may cheese. Yung may nanidap niya yung coffee niya. Lamig. Mampainit din yung coffee, no? Hindi ko mabuksan. Ultimate favorite namin to. Ha? Ang sarap talaga. Ang lambot ng chicken. Tapos ang sarap ng coating niya, guys. Oo. Ang lasa niya, no? Sobra. O, yung cheese naman, try mo. Ayan, so itong cheese naman. Ang sarap din. Ang sarap lalo ng cheese. Anong cheese yun? Cheddar siguro. Mukhang cheddar na. Sarap. Grabe. May bago na naman pakulo ang ang Japan sa Fami Chiki. Paano pag nilagyan nila ng strawberry? No? Favorite niya strawberry. Strawberry at chicken, hindi ko alam. Baka hindi ko kainin pa rin. Okay guys, so lakad na tayo papunta doon sa subway and our first stop is Atsuta Jingu Shrine.
Okay, so dito tayo sa Sakae Station Entrance 2. Yan, sa Major Line. Major line. Yung purple. My favorite color. Yun. Okay, tayo. Hi guys! So, andito na tayo ngayon sa Sakae Station and pumasok tayo dun sa entrance 2. So, ito yung mga sasakyan natin papunta ng Atsuta Jingu Shrine. So, sasakay tayo ng Major Line or the Purple Line and bababa tayo ng Atsuta Jingu Nishi Station. And then, mag-exit tayo via Exit 2. Tapos, maglalakad na tayo ng 8 minutes papunta dun sa West Story. Total travel time ay 24 minutes. So, makikita nyo dito, andito yung Major Line na Purple Line and susundan lang natin yung arrow. Yan. So, may mga arrows naman dito para malalaman nyo kung saan yung sasakyan nyo. Okay, let's go guys! Okay guys, dito na tayo papasok and here's our IC card. Okay. Ayan, rush hour na naman. Dami na naman tao. Oh. Ano, may nakita kami sa harapan namin, may maleta rin. Ay, oo nga. Parang ako lang. Uy, parang si Milab yan kahapon. Ayan guys, so yung platform 3, pababa. So yan, bababa tayo dyan. Ito may arrow guys ha, kung pababa or paakyat yung way. Ay, ang kikit ng mga bata oh. Norikae desu. Alright, we're here na. Ayan, dito tayo mag-exit. Exit 2. Bakit? Bakit? Escalator. Kalo. Naghahanap ng escalator. Nagagulatan kami, wala palang escalator. Yaman na. Ikaw nga si Lolo nga. Oh, walo nga. Okay, exit 2. Ready our IC card. Alright. Ayan, dito tayo guys. Exit 2. Okay, labas na tayo. Exit 2 at Atsuta Shrine. Okay, we're here na. Wow! Okay. Grabe, ang ganda. Iba talaga ang Japan. Uy, ito na. Hindi pa. Ay, kala ko ito na. Sarado. Wala lang. Ganyan lang. Oo nga, no? Yan, sa mga 8 minutes walk daw, no? Papunta dun sa shrine. Oh, sa Atsuta Jingu Shrine. Oo. So, medyo mahaba pa yung lalakarin natin. Oh. Yan, look at that. So, mahaba-haba ito, guys. See you na lang there para di kayo mapagod. Yan, guys, ha, pag nandito kayo, don't forget your lip balms. At mas maganda kung merong SPF na rin. Sobrang nakaka-dry. Yung mga lips namin, no, para kami nagpa-botox kasi na siya, nagda-dry, tapos parang namamaga. Pinilit ako ni Daphne maglagay ng ganito eh. No choice eh. Hindi, kailangan naman talaga. Okay, and then, kahit lalaki tayo na hindi sanay maglagay ng ganito sa Pilipinas, eh pag nandito sa malamig, kailangan siya kasi Oo, ano. sobrang magda-dry, masakit. Magda-dry yung lips tapos magsusugat. So, masakit. kailangan talaga siya. Ito nga guys, so yung kamay ko, nakita nyo ba? Yun o, may red na. Grabe guys, walang katao-tao dito oh. Sobrang peaceful. Wow, sports car yun oh. Mazda. Grabe, tas nakaangat yung bubong niya, lamig-lamig. Oh, ayan, Torii Gate. Okay guys ha, yung tinuro namin sa inyo, pag meron Torii Gate, sa gilid lang dadaan. Huwag daw sa gitna kasi sa gitna yung goddess. Ayan. Tara, lahat tayo dito. Dito maraming puno lang para sa Oh. gubat. O nga no. Yan, lumipat kami dito guys. Kasi andito yung walkway. Yan, meron doong CR, lavatory, and parang may cafe. Oo, ano. Oo. Yan, doon pwede magpahinga. Oh, ang lamig. Torii Gate. Yan, Torii Gate ulit. Ang ganda naman dito.
Yan, nandito pala yung mga tao. Ang dami dito ng tao. Yan, ano to? Anong ginagawa nila? Ano? Try mo. Sige. Ayan. Okay, let's go na to the shrine. Uy, ano yun? Ay, yung matandang puno na. Ito na yung matandang puno, yung camphor tree. Yan guys, so ito yung matandang camphor tree dito sa Atsuta Jingu Shrine. And it is believed na 1,000 years old na siya. Yan, kaya ganyan. Hinarangan na nila. Yan. Yan, tas ito naman guys, parang mga sake barrels. Yan, ang ganda. May picture tayo. So yan, papunta pa lang kami sa shrine talaga. Oo. Pero bila nang dumami yung tao, Mm-mm. kung ano kasi talaga tong Atsuta Jingu Shrine, tourist spot siya dito sa Nagoya. Yes, malalaman nyo mamaya kung bakit. Oo. Tapos, comparable siya sa Meiji Jingu Shrine, doon sa Tokyo naman yun. So pupuntahan din natin yung pag napunta tayo ng Tokyo. Oo. Pero, mas matanda to. Itong Atsuta Jingu Shrine, ginawa siya 1,900 years ago na. Yes, grabe, no? Oo. Parang 100 years plus lang after Jesus Christ. I think syempre may mga na-repair na part dito. Pero itong buong shrine na to, ito na siya simula nun. Oo, simula nung 113. Ito, nandito na yata tayo labo. Yan, we're here na. Grabe, ang laki niya. Yan guys, so galing na kami dun So sorry kung hindi namin kayo naisama kasi bawal mag-photo and mag-video. Yun na mismo yung Atsuta Jingu Shrine. And actually, pwede mag-pray doon. Yung mga tao doon nagpe-pray. Kaya nag-pray na din kami. So again, pag magpe-pray sa Japan, dito sa mga shrine, hulog ka muna ng coins doon sa may coin box. Tapos, bow 2 times, clap 2 times, pray, then bow ulit. Ngayon, itong Atsuta Jingu Shrine, ang naka-enshrine dito ay yung sun goddess nila called Amaterasu or Amaterasu. Tapos, itong Atsuta Jingu Shrine, home din siya sa isang sacred sword. Ang tawag, Kusagi no Tsurugi. Matandang espada din yon, pero hindi siya naka-display dito. Pero nandito yon. It is one of 3 Japanese imperial treasures. And fun fact, si Sun God Amaterasu, siya yung parang pinaka tinitingnan talaga nilang divine na god. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon sila ng paniniwala noon na nagkaroon siya ng descendants. So, yung mga descendants niya, hanggang ngayon meron. At alam niyo kung sino sila. Yun yung imperial family ng Japan. Yung imperial family, ang tingin ng mga Japanese doon, talagang divine, no? Pero sa ngayon, ang tingin na lang ng mga Japanese people sa imperial family, symbolic na lang. So, symbolic sila ng unification ng Japan. And actually, ang ganda ng life nila. So, hindi nila kailangan mag-work, hindi nila kailangan mag-business. Funded sila ng government. Pero hindi sila part ng governing body. Ang government pa din yung prime minister. And yung government talaga. Ano lang sila, representative pag may mga diplomatic meeting sa ibang bansa. Basta symbolic lang sila, hindi sila nag-go-govern. Pero dati nag-go-govern sila. Pero yun nga, nagkaroon ng World War II, sila yung naghahawak ng Japan nun. After nung World War II, nung natalo sila sa war, dinenounce nila yung divinity nila. So ngayon, hindi na sila tinitignan as divine kasi nga dinenounce nila yung divinity nila. So ano na lang talaga sila? Kinikilala pa rin sila as imperial family but as symbol. Yeah, symbol na lang sila. Symbol for unification. Oo. Okay, dito na tayo. Ano kaya yung binibili nila doon? Lucky Charms? Ayan, dito tayo. Ayan. So, pwede ka dito mag-wish-wish. Ay, ano to? Parang magdodraw ka daw ng fortune. Draw your fortune. The rod won't come out. Yan, tatry ni Daphne. Kailangan niya mo talaga. Uy, yan, may lumabas. Japanese, may nakasulat. Pero Japanese. Picturean mo. So, may nabunot si Daphne. So, yun nga, may ganyan, kaso Japanese. So, papakita namin dito sa llalaki. Nakalagay naman dito yung step 2. Oo. Kaso may bayad guys, 200 yan. Parang wag na. Hindi, tara. Okay, gusto ni Milab. Sige, ikaw din ah. Hindi, kahit ikaw na lang. Ako na lang. Ako lang magpa-fortune. Hindi ako masyado naniniwala kasi sa fortune. I believe na tayo lang ang gumagawa ng ating fortune. Oo, sabas. Yan. So, i-Google Translate lang natin to guys. May binigay na Japanese din. Dito tayo. Google Translate. Okay,
so this is episode 8. Ano yun? Luck declines and suffering follows. Ba't ganun? Malas. Even if you play, there will be misunderstandings. He is in a difficult situation. Bakit ganito yung mga ano? Be patient and have luck. Ayan guys, nakita nyo naman kaya hindi ako naniniwala sa mga ganito. Parang hindi maganda yung translation. Ay nako, wala. Shupi. No bad luck, no bad luck. Hindi ko ina-accept. Basta mahaba yung nakalagay pero may positive and negative. Pero Parang puro negative. parang yung unang nabasa negative eh. Parang puro negative ngayon nabasa ko. Tapong ko na nga to. 200 yun po naman. Ayan, so dito naman sa right side nitong Atsuta Jingu Shrine, mayroon ditong structure. Ayan, and ito din. Ayan na, so ganito lang siya guys, no? Parang malaki siya pero hindi mo din pwedeng i-explore yung loob eh. Okay guys, palabas na tayo. And off to Nagoya Castle na. For Nagoya Castle na. Yay! Yan guys, so nag-CR break kami dito. Yung pinakita ko sa inyong signage kanina na lavatory. Yan, nandito siya, no? Yung mga CR. And then, tignan nyo guys, ang cute naman dito, oh. Dito sila mga nakaupo kasi ang sarap ng araw, malamig eh. Yan, so meron ditong parang mini park. And ang dami ditong kainan guys. Ayun, nandoon sa dulo. Ay, makikita nyo, ang ganda oh. Wow, nagpipicture-picture sila. Ayan, so meron ditong kainan, food court. Dito yung mga ibang tourists kumakain. And ito yung, meron ditong museum. Ayan. Okay, let's go na, love. Let's go. Yan guys, so naglalakad na lang ulit tayo papunta doon sa subway, no? Dito lang din yung tinaanan natin kanina. Okay guys, so andito na ulit tayo sa Atsuta Jingu Nishi Station and sasakay ulit tayo ng Purple Line or the Meiju Line and bababa tayo ng Nagoyajo Station. So 8 stops yun guys and 15 minutes yung travel time. And then konting lakad lang, nandun na tayo sa Nagoya Castle. Okay, let's go guys! Okay, platform 2. A few moments later. Okay, we're here na guys. Dito tayo sa kaliwa. Ayan, Nagoya Castle, exit 7. So by the way guys, kung kunyari hindi nyo na gustong puntahan yung Atsuta Jingu Shrine, pwede naman kayong dumiretso dito kasi parehas lang ng Purple Line. Yung Atsuta Jingu Shrine pati itong Nagoya Castle. So, from Sakai Station papunta dito sa Nagoyajo. So sakyan nyo lang yung Meiju Line or the Purple Line. Okay, dito na tayo, diretso. Yan, dito medyo matao naman dito. Unlike dun kanina sa Atsuta Jingu Shrine. Yung habang naglalahad tayo, walang katao-tao. Lamig. Lamig. Parang lamig. Ayan si Milab, nag-scarf na siya, nilalamig na siya. Ano na guys, 11:30 na and 7 degrees Celsius ngayon. Dagdag lang ako ng pampainit ng neck. Neck warmer. Neck warmer. Tara. Nakakatawa nung nandun kami sa Takayama, pati sa Shirakawa, kung nainitan kami. Tapos dito nilalamig. Talagang mainit yung ski jacket na binili namin sa Decathlon. Maganda yung ski jacket na yun kasi ang kapal niya talaga. Highly recommended namin yun guys. Oh, mura lang kumpara sa iba, no? Oo, kumpara dun sa Paftech Parka natin sa Uniqlo, no? Oh, tapos mas mura siya. Oh, hanggang negative 15 nga kaya nun eh. Oo, kaya pinagpapawisan ako eh. Tapos naka-ultra warm pa ako sa loob nun. Pero ang sarap maglakad guys kasi malamig. Pang peaceful lang, ang linis. Oo nga, ang peaceful, ang linis. Tapos ang tatahimik ng mga Japanese. Okay, dito na pala tayo. Ayan. Basta nakikita ko itong mga malalaking bato na to. Alam ko na ito na yung pa-castle. Yun no, tingnan nyo to oh. Ito yung parang sa Osaka Castle guys oh. Actually, ito ay puno ng water before. Ano nila yan? Moat.
Moat yan kasi defense yan ng castle para hindi sila mabilis mapasok. Yan, so dito na tayo. Papasok ng castle. Laki oh. Kaya nga oh. Paano kayo nabuhat to? Grabe no. Kailangan na maraming tao makabuhat na isang ganito. Kaya nga, saka pa, ay yung pagkaka-form niya rin, ang ganda Ito paano oh. pa ito? Mas malaki oh. Saan? Ay, oo nga no. Grabe no kung paano yan ginawa nung unang panahon. Oh. Wow. Naalala namin yung Osaka Castle, parang ganito rin yung vibe. Yung Osaka Castle grounds pa lang. Yan guys, yung entrance fee. So cash only guys ha. Pause nyo na lang. Okay, ito. Dalawa binili. 500 yen each for adult. Tara, pasok na tayo. Okay. Arigato. Uy, ay, ayun na. Nakikita ko na. Oo nga. Fake lang tong nasa unan. Oo nga no. Ninja show. Ninjas are there for you to greet and take photos. May time sila. Mamayang 12 to 1. So ninja ang makikita natin ngayon, hindi si samurai. Historically, samurai ang mas kilala. Pero yung mga ninja talaga, historically, meron naman. Hindi lang sila kagaya nung kung ano yung dinedepict ngayon. Oo. Yung mga ninja noon, talagang rin, spy, nagkikarry din ng assassination mission. Tapos parang tinitrain daw talaga sila mula pagkabata pa lang. Daphne by the Nagoya Castle grounds. Ayan, lapit namin sa castle mismo. Pero yung castle mismo, yung loob, hindi siya pwedeng pasukin ngayon eh. Kasi na-damage siya ng earthquake, so nire-repair nila. So I think mga 5 years from now pa yung expected na ma-open siya ulit. Pero meron naman dito ang palace, called Honmaru Palace. Yun yung pwede natin pasukin. So sa castle, photo ops lang. Yes. Yan guys, so tingnan nyo, another moat. Wala ulit tubig. Wala ulit tubig. Hindi katulad doon sa Osaka Castle, may tubig. Tapos nag-boating pa nga kami doon eh. Pwede mag-boating doon. Panoorin niyo yung guide namin doon sa Osaka kung paano kami nag-tour. So kasama doon sa pinuntahan namin yung Osaka Castle. Ano pa lang to? Intro. Intro to Nagoya Castle. Tara, lakad pa tayo. May fruit. Fruit. Galing sa puno. Pwedeng kainin. Nako, makakain naman tayo. Wag yan. Tikman na. Kung ano pa mangyari. So, Dito na tayo sa loob. Alright guys, dito na tayo sa entrance mismo ng Nagoya Castle. Ayan, grabe. Can you believe it? Itong mga bato na ito ay ginawa nung unang panahon pa. Grabe no? to be exact, mga around 1600s. Nagawa ang Nagoya Castle noong 1615. Same year kung kailan bumagsak yung Osaka Castle. May kwento yan later. Wait, ano to? Honmaru Palace doon. Ito na yung Honmaru Palace? Wow, ang ganda. Okay guys, so this is the Honmaru Palace. Yan, ito lang yung open for public. Laki Kaya nga eh. Yan guys. Nakita na natin ang Nagoya Castle. Wow! Okay. May naalala ba kayong kamukha niya? Yung mga nakapanood na ng Kansai trip namin. Anong kamukha niya? Yung Osaka Castle. Yan. Diba kamukhang kamukha? So actually, meron akong Facebook friend na pumunta dito sa Nagoya Castle. Tapos nung nakita ko yung My Day niya, sabi ko, uy, Osaka Castle. Pero nung nakita ko yung location, nakalagay Nagoya Castle. Tapos sabi ko, teka lang, di ba Osaka Castle yun? Bakit yung location niya Nagoya Castle? So parang nalito ako. So yun pala, magkamukha talaga sila. So, dito sa Japan kasi merong tatlong prominent figures sa history. May tatlong great unifier yung Japan. So, number 1, si Oda Nobunaga. Number 2, si Toyotomi Hideyoshi. And number 3, si Tokugawa Ieyasu. Lalagpasan muna natin sa kwento si Oda Nobunaga. Bukas na yon. Pero siya yung naunang unifier. Yung pangalawang unifier, si Toyotomi Hideyoshi. Si Toyotomi Hideyoshi, yung shogun or yung leader talaga ng buong Japan nung panahon na yon. Sa Osaka Castle siya nakabase. Yung mga tao, alam yung itsura ng Osaka Castle. Pag nakita yon, parang, uy, yan yung castle, nandyan yung shogun. So, ang nangyari, si Tokugawa Ieyasu, sinakop niya yung Osaka Castle noong 1615. Nung pinagawa ni Tokugawa Ieyasu yung castle niya, kamukha ng Osaka Castle kasi nga siya ni shogun eh. Para yung mga tao pag nakita, ay kamukha ng Osaka Castle. Ito yung bagong castle ng shogun.
So, mas malaki siya, mas strategically placed siya. Kaya dito sa Nagoya, Central Japan kasi to. Gusto niyang ma-make sure na ma-hold ng maayos yung both east and west ng Japan. Kaya sa Central Japan niya nilagay. Dito sa Nagoya mismo, yung Nagoya Castle. 1615 yung fall of Osaka Castle. By that time, at the same time, nung nanalo sila doon, 1615 din nung natayo tong Nagoya Castle. Pero yun lang, sadly speaking, after a year, namatay na rin si Tokugawa Ieyasu. Pero tumira dito yung ibang family members niya. While yung the rest, yung mga anak niya, doon na sa Edo tumira, modern day Tokyo. So again, hindi siya pwedeng pasukin ngayon dahil nire-renovate siya or nire-restore. 2030s pa siya pwedeng pasukin or mag-open ulit. Yan, so meron dito ano guys, so ayan o, pwede kayo magpa-picture. Pero okay na rin dito. May ano din yan eh, may bayad. Ayan guys, so ito yung parang banner or flag ng family ni Tokugawa Ieyasu. So, nung nagpunta tayo ng Osaka Castle, no, hindi pa natin alam yung mga ganong history. So, siguro meron din dong flag ni Toyotomi Hideyoshi, pero hindi natin alam na sa kanya pala yon banner ng family nila. Oh, nakita natin meron doon gera, no, may mga wars. Pero Oo. yun na pala yung ano, Battle of Osaka Castle. Oo. Okay, dito na tayo. Papasok ng Honmaru Palace. Yan guys, so may briefing doon sa tent, no? So dapat yung mga backpacks yan, dito lang sa harapan. Pati lahat ng bag sa harapan lang. Tapos pinatanggal sa amin yung handle nitong camera namin, ano? So yan, hawak-hawak ko lang siya ngayon. Okay. Ayan, so magtatanggal din ng shoes dito. Yan, tanggal sapatos lang. So, ngayon naka-walking shoes na kami. Kasi wala naman ng snow. Ayan, so dito yung shoebox. Ayan, so susuotin tong key. Ayan guys, so may free lockers kung gusto nyong iwan yung bags nyo. Ay, hindi pala siya free locker. May 100 yan. 100 yan nga pala yan. Ayan, so pwede pala mag-iwan ng bag doon for free. Ayan, so iniwan na ni Milab yung kanyang backpack. Libre lang. Libre lang. Okay, so dito na tayo. So may mga arrows naman for the route. And by the way guys, don't touch anything daw dito. Ayan o. Oo nga, ang ganda. Hand-painted yan. Digital replica. Digital replica. Yan guys, so ito yung isang room dito sa Honmaru Palace. Original design. Yan, another room. Parang mahilig yung Tokugawa Shogunate sa tiger. Okay, ito naman, another room. Pero parang ang nakikita namin dito sa painting niya, parang fox na. Hindi na tiger. Grabe, no? Parang gold na gold yung room. Parang ganda. Wow, ito naman, mga birds na peacock. Yan guys, so nakalagay naman din dito yung information sa bawat room. Wow, ang ganda naman ito. Oh, ito gold, gold. Wow, ganda. Ganda. Wow. Grabe yung ano dun, ha? Wow. Ang intricate na mga design. Tapos parang pang mayaman talaga no, palace na palace. Pang people with high status. Yan na yung gold. Yan guys, so dito sila nagpe-prepare ng food. And may vent siya dun sa taas. You know, ginawa nila ng unang panahon.
Yan guys, so tapos na tayo dun sa Honmaru Palace and yun lang yung makikita dun, yung mga artistic nila na screen doors, yung mga rooms nila na sobrang ganda ng mga paintings, no? Yung mga paintings na gold. Gold leaf yata yun. Yung tawag doon sa gold na parang texture na yun. Oo. Tapos pinaintingan nila ng mga Japanese art nila. Oo, ganda. Yan, palabas na tayo dito sa Castle Grounds. Yan, try namin hanapin yung ninja daw. May ninja rito. Oo, gusto niyo makita. Oh, may malungkot dito. So, wala na pala yung ninja na show. Wala na, yaman na. 10 a.m. lang kanina, no? Sayang. Pa-picture sana namin kaso isang schedule ang pala sila today. Oo. Try nating tignan lang yung Kinsachi Yokocho. Mga kainan siya pero Edo style yung area. Tingnan natin kung magkayaan na doon or puntahan natin yung nakaplanong kainan. Oo. Unagi kasi yung gusto namin kainin ngayon eh. Grabe guys, may napansin kami ni Milab. So, di ba nandun kami sa subway kanina, tapos naglagay kami ng lip balm. Tapos pagdating namin dito sa Nagoya Castle, tuyo na ulit yung mga lips namin. So, parang kailangan mayat maya ka talaga nagli-lip balm. Kahapon naka 18,000 steps kami eh. So, hindi pa rin nabibit yung yung steps namin doon sa Taiwan, kung saan naka 27,000 steps kami nung tayo, Taipei Zoo, Beito, saka Shilin Night Market. Hindi yung pa, Maokong. Oh, nagmaukong pa tayo noon. Maokong gondola. So, okay pa ang mga paa namin ngayon. Ayan guys, so meron ditong CR. Ayan. Ang sarap mag-CR dito sa public restrooms ng Japan eh. Ang linis. Tapos ang automatic ng mga toilets nila. Sa Japan lang talaga yung ganun eh. Ang public CR lang na naalala ko na napuntahan ko dito sa Japan na hindi ganun kalinis. Siguro kasi ang dami ding tourist yun dun sa Shirakawa-go bus terminal nila. And then yun dun sa Fushimi Inari kasi napakadaming tourist din nun. So yun, tingin ko parang mahirap din siyang i-maintain. Syempre, hindi tayo pare-pares ng culture sa paggamit ng CR, no? Pero alam nyo guys, ang hirap maghugas ng kamay dito sa mga public restrooms nila kasi walang heater. So parang talagang nagyayelong tubig yung puhugasan mo ng kamay. Grabe. Napo-frostbite ako eh. So anyway, ayan, dito naman, parang meron sila ditong kainan. Yan, so may mga upuan dyan and also mga vending machines. Yan guys, so may mga Japanese dolls dito. And then, meron ding lockers dito. Ayan. So, may bayad yan. Yan, 300 yen. Tapos, ito. Yan, vending machines. Ay, bili tayo water. Sige. So, yan na. Andito kami ngayon, yung malapit sa may CR. Yan guys, so magwa 1 PM na and hindi pa tayo nagla-lunch. Medyo late na kami sa aming itinerary kasi late din kami gumising eh. Nakakapagod kasi kahapon. So we will just walk, love, no? Oo nga, andun na. Ang cute naman nito. Ano to? Pastry? Hindi. Vegetables? Para mga bread. Bread. Okay guys, so ito na. Ang Edo Style Street na kainan dito. Wow. Grabe guys, no? Ang linis. May ganun pang patunog. Yan. Kinsachi Yokocho. Ayan, parang siyang food court. Okay, tingnan natin kung ano makakainan dito. Dito na natin start. Yun, susarap pa. Wow. Yan, dito yan. So, ice cream na egg. Egg? Ito, take out menu. Uy, mukhang masarap oh. Ito, il ata to. Ayan, most popular, number 1. Uy, ayan. Nga, puro il dito. Popular din yung price. Bakit? Oo nga, grabe. Oo nga, no. Grabe. Oh. Okay, magdadalawang isip tayo dyan. May gold leaf. Oo nga. Nagoya Tofu Kawaguchi. Gold na ice cream. Gold leaf. Tofu soft cream. 1,500 yen. So, magiging mayaman na ba tayo? Magkakaroon tayo ng gold sa loob ng katawan natin. Okay. Ang sarap. Dito na siguro tayo kumain.
Ayan, so paikot lang siya at para talaga siyang food court. So after nyo mag-explore sa Nagoya Castle, yan, punta na kayo dito, konting lakad lang, and dito na kayo kumain ng lunch. Okay guys, so meron din kasing plinano si Milab, no, kung saan kami dapat talaga magla-lunch. And doon yung banda sa Sakae area. And ayun, yung il kasi dito ang mahal eh. Il yung natatay pa namin. Kaso yung pinaplano namin kainan, il din. Mas sikat yun. So, doon na lang. Pero yun, kung gusto nyo, dito naman pwedeng kumain. No? Ang daming kainan dito. Tapos, itong lugar na to, Edo-style period siya na kainan. So by the way, ang Nagoya kasi ay kilala siya sa mga il, no? Il na recipes niya or pagkain. Merong pagkain dito ang tawag, hitsumabushi. So, tuturo namin later pag natuloy kami doon kung paano siya kakainin. Okay. Let's go! Hoy, ang gandang kotse, oh. Wow! Mini Cooper. Grabe, matanda na yung nagda-drive. And guys, so wala talagang tumatawid kahit wala naman dumadaan ng sasakyan. Basta nakarad yung stoplight doon, bawal tumawid. Oy, baka may pasaway. Ay, ayan, hindi pala. Ayan. So nag-green na, tumawid na kami lahat. Ang galing talaga dito, ano? Mga law-abiding citizen. Hey, finally, we're here na. Yan guys, so andito na tayo ngayon sa Nagoyajo Station and sasakay tayo ng Meijō Line or the Purple Line and bababa tayo ng Sakae Station. So 2 stops lang yon. And then maglalakad tayo ng 8 minutes papunta doon sa Ibashu na pagkakainan natin ng lunch. Total travel time ay 12 minutes. So let's go na kasi gutom na kami. IC card. Alright. Dito, platform 1, Sakae. Wala kasing nakalagay kung saan kami mag-exit dun sa Google Maps. So, dito na lang kami, exit 5. Yan. Okay, so dito na tayo. Natatandaan nyo ba yun? Yung Mirai Tower? Tayo dito. Ayun yung Coco Hotel. At tatawid tayo dito. Excited nang kumain. Nagugutom na. Okay. Lumipat tayo ng direction. Dito tayo. Ang ganda naman ng fountain nila dito. Wow. Yan guys, Louis Vuitton. And yung hotel namin ay, ayun na, Coco Hotel. So, namuwi. Joke lang. Madami pa tayong pupuntahan today, so stay tuned. Natulog sa travel. Kasi ang lamig eh. Ayun na, pwede tumawid. City naman itong Nagoya, no? Pero hindi siya kasing matao ng Osaka. So next natin pupuntahan ay Tokyo. So tingin ko mas madami talagang tao doon. Okay guys, andito na kami. And bakit ganito? Parang sarado. Oh no. Sige nga, katukin nga natin. Ayun, may tao law. Open. Buti naman. Alright. Arigato. Ayan. Arigato. So magtatanggal ng shoes. Ayan. Dito tayo. Dito sa may mini garden. Ito, ganito sa Japan guys. So, meron sila mga ganito. Mini garden. Ganda! So, hindi siya jump up ngayon. Siguro kasi after lunch na yung punta namin. Okay, so yan. Binigyan kami nito. Tea. And yan, meron naman sila ditong English menu. So, this restaurant daw is 100-year-old restaurant na. So, napasa-pasa na siya sa mga generations, ano. And talagang sikat siya dun sa hitsumabushi nila na recipe. Kung paano lutuin yung il. Okay. Change? Change? Okay. Ayan, so magpapa-change kami ng seat. Okay. Ayan, dito na tayo. Tiga to.
Ay, ayan, dito. Yay! Ito yung magandang garden. Yan guys, so ito yung new area namin dito. Wow, ang ganda. Ito yung nakita kong garden. Ang ganda, oh. Yun, ang ganda talaga. Umiinom pa. Yan. Ayan, okay. Sana natin. Oh. Ayan, oh my God, ew! So ano, 3 way daw nakalagay naman dito. So, ang gagawin, hatiin mo na sa 3 tong ano. Okay. Hindi na sa 3. Ngayon, lalagay mo siya dito. So, yung una, eat as is. Masarap. Sarap talaga ng eel nila dito, guys. Wow. Yan, ikaw naman, love. Tikman mo na yung sayo. Kain, guys. The best talaga. May nakainan na kami Japanese restaurant dun sa Pinas and umorder kami ng eel. Pero ibang-iba yung lasa dito sa Japan, guys. Huh? Oo, yan yung first way. So, papakita namin later yung second way. Yan guys, na-try ni Daphne. Eel liver soup. Yung extra namin na order. Ano? May inalasa ang eel? Pero hindi siya malansa, guys. Masarap. Ang linis ng taste niya. Ang sarap. Kasing linis ng ano, ng soup niya. Oo Clear, nga, clear oo. soup. Okay, ako naman. Sarap nga. Ngayon ko lang nalasahin ganito. Sarap, no? Parang galing sa bukal ng buhay. Okay guys, so second way of eating this unagi. So nilagay na ni Milab yung green onion and wasabi. Grabe kasi ang daming serving nito, oh. Naging kakaiba yung lasa niya. Bagay yung wasabi. Oh, talaga? Bagay naman. Oh, nga ako nga. Ang sarap. Nag-iba, no? Pero bagay. Sarap. Okay, mamaya yung third style naman. Ubusin muna namin to. Okay, third style na. Yan yung onion and wasabi. Kaya ang lasa niya. Oh? Na-enhance yung flavor lalo ng eel. Ayan guys, so kakatapos lang namin kumain dito sa Ibasho. Ayan, so ang sarap, no? So ano love, anong favorite mo dun sa 3 ways to eat the unagi? Dahil sumabushi. Para sa akin yung pangalawa, yung ano, yung may condiments. Yung merong onion and wasabi. Oo, kakaiba siya. Ako din, yung second din ang pinaka-favorite ko. Parang doon talaga na-enhance yung unagi flavor nung meron na siyang wasabi. Ang sarap-sarap. So yun guys, ikakat ko na dito yung video. Pero meron pa tayong mga pupuntahan today. So we hope na nag-enjoy kayo sa mga pinuntahan natin today at dito sa kinainan natin. And if you enjoyed this video, please don't forget to like and subscribe. See you on our next vlog, guys. Bye! It was you all alone that kept me safe from danger. I'm no longer